a reason behind why you did not padlock? Ang daming allegations sa'yo, ang dami. And yung may nakita, you have to explain this, no? Muling nagisa sa Kongreso si Mayor Jing Capil ng Porac, Pampanga. Sa pagdinig na isinagawa ng Committee on Public Order and Safety ng House of Representatives, iminungkahi ng chairman ng komite na si Congressman Dan Fernandez na isailalim ang alkalde ng Porac sa lifestyle check dahil di umano sa mga aligasyon ng korupsyon at questionableng yaman nito tulad ng 2 condominium na itinayo sa lupang sakop ng ilang ektaryang pag-aari ng Pogo. Nauna nang iniugnay ang alkalde na protektor di umano ng Pogo sa Porac dahil sa pagpapatuloy ng operasyon ng mga ito sa kabila ng kawalan ng lisensya na natuklasan lamang ng magsagawa ng raid ang PAOK. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. It's either, hindi ko alam kung kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Capil, ang daming allegations sa'yo, ang dami. And yung may nakita, you have to explain this, no? And I know you can. I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw nadidiin dito eh. Being the mayor of the municipality of Porac, lahat sa iyo sa iyong babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng lahat eh. Di ba? And if there are some clandestine or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin ito ngayon. Ayan, katulad. Mr. Chair, yes. Yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung 2 condo unit na yan. Bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, ano? Being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basta-basta naniniwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit. And you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala. At meron ka din pinadala. And I want to clear your name, no, in here, no? Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo ritong mga dokumento pertaining to these 2 condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, chinyer namin sa BPLO namin. May application naman ng permit. 2012 pa po, hindi pa po ako mayor. Kapitan ako ng ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, etong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin. Sonamo Realty, Sonemo Realty Corporation. And are you willing to undergo on signing a waiver sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabing ikaw ang may-ari? Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC. I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po, at the age of 23, 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos
at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. Yes. Okay. So, nung lumaban ka noong 2019, Apo. ilang kayo naglaban? 3 po kaming naglaban noon. Sino-sino ang mga nakakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Nagkalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon. Sa politika lang po. So, sino isang nakalaban nyo pa? Incumbent, 3-term vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Your Is it Honor. true, Mayor Capil, that kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyo pong Pogo, walang access sa Porac? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is it true? Totoo po yan, Your Honor. Why? Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming Pogos. Siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac. Iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi man pansin ng Pogo dahil pero siyempre hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac. Pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Well, anyway, it is for my own appreciation, no? But later on, I'll be asking the members for siguro, mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw muna. gusto ko lang ho malaman kung yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. First class municipality po First kami. class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Mr. Chair, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And darating po tayo dyan, kasi meron pa ako papakitang isang ito yung whirlwind. Siguro, pakita yung picture ng whirlwind. Kasi they applied sa SEC yung picture nung SEC. Before I recognize Congressman kasi napansin ko lamang po itong SEC, ito nasa whirlwind. Pwede bang i-zoom na medyo? Kasi kung mapapansin po natin, sila may-ali ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, Mayor, ito yung may-ari ng lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari ng lupa. At sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. 1% lang kanyang contribution doon sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba? 58%. Xiang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Wu, 20%. Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino diyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, Mr. Chairman, sa ating mga members, it's really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yung property yan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat
isama din to. Yusek Gilbert, we need to find out. Itatasking natin ng PSA ngayon, malaman natin ilan ang birth certificate nitong si Catherine Cassandra Ong, at kailangan malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya, Philippine passport ba or Chinese passport. In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Siguro, Paok, meron kayong initial information about Cassandra. Do you have? Yes, Mr. Chair. Initially, the PORAC Pogo Hub, sir, may preservation order na po yan, sir. As to the identity of Cassandra Ong, initially, sir, meron na rin po tayong info. So, what's the information about her? Hindi po siya, sir, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Roberto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. So, hindi na nila pag-aari yon. In other words, itong korporasyon na to, hindi nila pag-aari yan because they bought it illegally. Tama, Mayor Kapil? Mayor Kapil, going back to you. Yes, Your Honor. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Opo, siguro po, Huwag na tayo magpaligo-ligo eh. yun lang pong hindi namin inisyuan ng permit ng January 2024. It shows na talagang hindi po namin binibigyan ng special treatment, Your Honor. Kaya nung pang bago pa renade o pagka-raid po ng PAOK, wala na pong permit sila Sabi mo dito, Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, actually, bibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo? Bakit mo nasabi itong mga salitang ito? Kasi po, parang nasisingle out po ako na nag-approve lang naman ako ng legal business. Bakit ako lang po, di ba, 12 nga ang na-raid na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Di ba, from 400 down to 43, ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila dahil hindi na sila na-renew. Bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So, para makatulong naman po sila, baka mayroon po Mayor silang... Kapil, if I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Actually, kahit doon sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of Pogo. No. To those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang ang nandito, bakit yung iba wala? So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng permit. At baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito, baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Kapil, ang list of canceled pogos na sinabmit na sa atin nung paman, di ba, last hearing pa eh. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs, especially yung mga honest talaga dyan. What we are against, doon sa mga talagang nakinabang dito. Kung sila'y nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Diba? Chairman. And I'm still wondering, dapat andito sila ngayon, yung ating... Mr. liga. Chairman. Sige, Congressman. Since our resource person is requesting na tama naman siya bakit siya nasi-single out at this moment? Ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee?
sa susunod na hearing natin, Mr. Chairman. Mayor Kapil, naiintindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag-waiver, lahat, pwede mong gawin, humaharap ka dito. Di ba? So, basically, wala ka ng lawyer. Di ba? So, andyan ang mga... We can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, di ba? Pwede mo sabihin sa amin. Pwede tayong mag-executive session. Pwedeng mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nanggagaling tong problema ng Pogo. Kasi kung walang in cahoots ang mga public official, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tingnan natin kung ano yung responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or... Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na na-raid din ng PAOK. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since, pero nakita nyo naman po in any invitation, nandito po ako. Hindi ko po tinatalikuran yung invitation po from Senate, from Congress, from Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. For that, medyo pagpahingayin muna natin si Mayor Kapil, baka ma-recall niya mamaya. Mr. Chair, nakapadlock na ba? Ha? Nakapadlock na? Mr. Chair. Sarado na yon. Actually, ang PAOK is taking over the place. I believe that PAOK TF, you've already taken the place, right? Yes, Your Honor. Yun. So, hawak na nila yun. And with all these documents, no, kailangan natin malaman na yung Cassandra Ong is a Chinese. Kapag yan ay foreigner, basically, that property will be in favor of the government.